Magandang araw sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat hibla ng emosyon, sa bawat kwento ng puso. Sa ating bagong serye, ating tutunghayan ang isang kwentong magpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng isang ina ay isang karagatang walang hangganan. Ngunit paano kung ang mismong karagatang iyon ang magiging sanhi ng isang malaking unos? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning at ng kanyang anak na si Hangad sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng puso at sa hangganan ng pagpaparaya. Ito ang apoy ng pagkakanulo, ang pagsirit ng mainit na mantika sa kawali, ang unang gumising sa umaga sa munting tahanan ni Luningning. Iyon ang tunog ng pag-asa. Ngunit para sa kanya, sa bawat isdang inilulubog niya sa kumukulong mantika, iyon ay hindi lamang almusal. Iyon ay isang pabaon, isang dasal, isang panalangin na sana. Sa pagtahak ng kanyang nag-iisang anak sa lungsod ng Bituin, hindi nito maranasan ang pagkagutom na dinanas niya sa buong buhay niya. Maingat niyang inihanda ang lahat sa mesa. Sinangag na may bawang, pritong galunggong na malutong ang pagkaluto, at itlog na pula na paborito ni Hangad. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, puno ng pagmamahal na naipon sa loob ng 20 taon. Hangad anak, bumangon ka na riyan. Mahuhuli ka sa biyahe mo. Malambing niyang tawag habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa duster na suot. Ang mga kamay na yon, puno ng kalyo at guhit ng hirap, ang siyang nagtaguyod sa mga pangarap ng kanyang anak. Pagkatapos maghanda, umupo siya sa isang sulok at muling binuksan ang isang lumang lata. Kinuha niya mula roon ang lukot-lukot na mga pera, ang lahat ng kanyang naipon mula sa paglalabada at pagtatahi ng mga sirang lambat ng mangingisda. Isa-isa niyang inunat ang mga papel de bangko, pinaplansa ito gamit ang kanyang hinlalaki. Bawat 100, bawat 50, may katumbas na isang gabing puyat at isang araw na pagod. Ito ang kanyang lahat. Ang lahat para kay Hangad. Nay, handa na po ako. Napalingon si Luningning. Naroon na si Hangad. Bit-bit ang kanyang lumang bag. Ang kanyang matangkad at binatang anak. Ang kanyang mundo. Kumain ka muna, anak. Sa bus na lang po, Nay. Baka maiwanan ako. Sagot nito. May ngiti sa labi ngunit bakas sa mga mata. Ang pananabik na makaalis na. Sa terminal ng bus sa bayan, mas humigpit ang yakap ni Luningning. Inayos niya ang kwelyo ng damit ni Hangad. Pinagpagan ang balikat nito na para bang may alikabok na siya lang ang nakakakita. Anak, mag-iingat ka palagi ron ha. Huwag kang magpapagutom. Tawagan mo ako agad pagdating mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Opo, inay. Pangako po, magiging inhinyero ako. Ibabalik ko kayo rito. Sabi ni Hangad. Niyakap siya ng mahigpit ngunit mabilis. Nang umandar na ang bus, kumakaway si Luningning hanggang sa naging isang maliit na tuldok na langis ito sa kalsada. Kasabay ng paglaho ng bus ay ang pag-ihip ng isang malamig na hangin. Isang bagay na nagpakilabot sa kanya sa kabila ng sikat ng araw. Isang kaba na hindi niya maintindihan. Mag-isa siyang umuwi sa kanilang bahay na kahoy na ngayon ay tila mas malawak at mas tahimik. Napatingin siya sa itaas ng kanilang aparador. Sa isang maliit na baul na kahoy na hindi niya binubuksan ng maraming taon. Napabuntong hininga na lang siya at nagsimulang magligpit ng pinagkainan. Aling Luningning! Nakaalis na pala si Hangad. Bati ng kanyang matandang kapitbahay na si Aling Iska. Oo, Iska. Kanina lang. Sagot niya na may pilit na ngiti. Napakaswerte mo sa batang yan. Ang sipag at ang talino. Tiyak na malayo ang mararating. Alam mo, mas alaga mo pa siya sa tunay na anak eh. Sabi ng matanda nang walang anumang mali siya. Bahagyang natigilan si Luningning sa huling sinabi nito bago muling ngumiti. Salamat, Iska. Kinagabihan, habang nakahiga
at yakap ang unan na dati kay hangad. Hindi mapakali si Luningning. Naghihintay siya sa tawag na ipinangako nito. Nang maghahating gabi na, sa wakas ay umilaw ang kanyang lumang cellphone. Pangalan ni Hangad. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso'y tumatalon sa tuwa. Anak, kamusta? Nakadating ka na ba ng maayos? Opo, Nay. Okay lang po ako. Sagot ni Hangad sa kabilang linya. Huwag na po kayong magpapang mag-alala. Maganda po rito. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Hangad, may ibang naririnig si Luningning. Isang malakas at maingay na tugtugan. Mga tawanan at sigawan ng ibang mga kabataan. Hindi yun ang tunog ng isang dormitoryo o isang tahimik na apartment. Dahan-dahang nawala ang nangiti sa mga labi ni Luningning, napalitan ng pagtataka at isang pamilyar na kaba na muling gumapang sa kanyang dibdib. Kung ang tunog ng pag-asa para kay Luningning ay ang pagsirit ng mantika, para kay Hangad, ang tunog ng bagong buhay ay ang walang tigil na busina ng mga sasakyan at ang dagundong ng lungsod ng bituin. Ngunit ang bagong buhay na ito ay nakabibingi, nakalulula. Sa unang linggo niya sa universidad, naramdaman ni Hangad na siya ay isang munting bangkang papel na inilagay sa gitna ng karagatan. Ang lahat sa paligid niya ay malalaking barko. Ang kanilang mga damit ay may tatak. Ang kanilang mga cellphone ay kumikinang sa bawat paglabas sa bulsa. At ang kanilang mga kwento ay tungkol sa mga bakasyon sa ibang bansa at mga mamahaling kainan. Samantalang siya, ang damit niya ay galing ukay-ukay at ang cellphone sa nan niya ay may basag na sa gilid ng screen. Uy, Hangad, sama ka mamaya. Birthday ni Clara. Sa Ascend Bar tayo. Yaya ni Marco, ang isa sa mga bago niyang kaklase na tila laging amoy pabango. Nakukupas mo na siguro kaya may tatapusin pa akong assignment. Palusot ni Hangad habang pasimpleng itinatago ang kanyang luma at dikipad na telepono. Assignment? Ang aga-aga pa. Sige na, minsan lang to. Huwag kang KJ. Pangaasar ng isa pa nilang kasama. Teka, anong oras na ba? Sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang mga smartphone. Napayuko na lang si Hangad. Ang basag na screen ng telepono niya ay parang salamin ng kanyang basag na pagkatao sa lugar na ito. Sa gabing iyon, habang naglalakad pabalik sa kanyang masikip na tinutuluyang apartment, ang mga ilaw ng syudad ay tila nangungutya sa kanya. Ang bawat billboard, bawat kumikinang na gusali ay sumisigaw ng isang buhay na hindi niya abot kamay. Dito niya naintindihan na ang pagiging inhinyero ay hindi lang tungkol sa pag-aaral. Dito, kailangan mo ring magmukhang inhinyero. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Balawis. Isang malayong kakilala ng pinsan niya. Isang negosyante raw na matulungin sa mga estudyanteng nangangailangan. Isang huling baraha. Kinabukasan, lakas loob siyang nagpunta sa isang coffee shop na mamahalin. Ang lugar kung saan sila magkikita. Nakaupo si Balawis sa isang sulok, nakasuot ng plansadong polo, mukhang kagalang-galang. Isang lalaking nasa mga 40 anyos, may ngiti na tila laging nakahanda para sa'yo. Hangad, iho. Maupo ka, sabi nito. Ang boses ay kalmado at parang sa isang amain. Huwag kang mahiya. Naging estudyante rin ako. Alam ko ang pakiramdam ng gipitin. Ipinaliwanag ni Hangad ang kanyang problema. Kailangan niya ng pera para sa mga proyekto at libro. Hindi niya binanggit ang party, ang mga damit, o ang bagong cellphone na gusto niyang bilhin. Tumango-tango lang si Balawis, tila naiintindihan ng lahat. Magkano ba ang kailangan ng magiging inhinyero natin? Nang sabihin ni Hangad ang halaga, kumuha lang ng makapal na wallet si Balawis at walang pag-aalinlangang inilabas ang pera. Heto na, iho, walang problema. Sabi ni Balawis, iniabot ang pera kay Hangad. Ang interes, maliit lang. Huwag mo nang isipin. Ang mahalaga,
makapag-aral ka ng mabuti. Nanginginig ang mga kamay ni Hangad habang inaabot ang pera. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Maraming salamat po, Mang Balawis. Babayaran ko po kayo agad kapag nakaluwag-luwag. Nang gabing iyon, bago pumunta sa party, tinawagan niya ang kanyang ina. Nay, kamusta po? Anak, mabuti naman ako. Ikaw, kamusta ang pag-aaral mo? Okay naman po, Nay. Medyo magastos lang po talaga. Ang daming librong pinapabili. Pagsisinungaling niya. At bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Baka po pwedeng makahingi ulit ng kaunti para sa libro? Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa pader at napapikit. Ang amoy ng bagong bili niyang damit ay nahaluan ng amoy ng kanyang kasinungalingan. Inilabas niya ang kanyang lumang telepono at tiningnan ang litrato ni Dalisay, ang kanyang kasintahan, sa dalampayapa. Ang simpleng ngiti nito sa litrato ay tila isang sumbat. Mabilis niyang itinago ang telepono. Sa ascend bar, siya ang naging sentro ng kasiyahan. May bago siyang damit. May bago siyang cellphone na binili gamit ang perang inutang. Ang lahat ay tumatawa sa kanyang mga biro. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kabilang siya. Habang pauwi, lasing sa alak at sa pansamantalang saya, tumunog ang kanyang bagong cellphone. Isang text message mula kay Balawis. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay simple lang. Huwag kang mag-alala. Binatang inhinyero. Tawagan mo lang ako kahit kailan mo kailangan. Isipin mo na lang na nag-i-invest ako sa kinabukasan mo. Napangiti si Hangad, ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, isang malamig na kadena ang unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Isang kadena na hindi niya pa nakikita. Sa dalampayapa, ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay isang paalala kay Luningning ng lumilipas na mga araw. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. At sa bawat buwan, mas humihirap ang kanyang pagkayod. Hindi na lamang paglalabada ang kanyang ginagawa. Tinanggap na rin niya ang paglilinis ng mga bangka ng mangingisda at ang pag-aalis ng mga lamang loob ng isda sa palengke. Ang amoy ng dagat at isda ay kumapit na sa kanyang balat, sa kanyang buhok, sa kanyang pagkatao. Ngunit tiniis niya ang lahat para kay Hangad, para sa inhinyero niya. Gabi-gabi, bago matulog, binibilang niya ang mga perang naipon sa lata. Halos wala nang natitira para sa sarili niya. Minsan, tubig at kanin na lang ang kanyang hapunan. Ngunit ayos lang. Ang mahalaga, na ipapadala niya ang lingguhang sustento para sa libro, proyekto, at upa ng kanyang anak. Kumakain ka ba ng mabuti, anak? Lagi niyang tanong sa telepono. Opo, Nay. Nay, sobrang busog palagi. Laging sagot ni Hangad. Mga salitang nagiging pampatulog sa kanyang pagod na katawan at nag-aalalang puso. Piyov, hangad sa lungsod ng bituin. Ang mga salita ni Hangad ay naging sanay na sa pagsisinungaling. Ang perang padala ng kanyang ina ay mabilis na nauubos sa mga inuman, sa mga bagong damit, at sa mga sugal, kasama ang mga bago niyang kaibigan. Ang pag-aaral niya ay napabayaan na. Ang maliit na utang kay Balawis ay lumaki ng lumaki. Bawat pagkagipit niya, isang tawag lang at darating ang pera. Ngunit ngayon, ang dating maamong mukha ni Balawis ay napalitan na ng isang mapanuring tingin. Hindi na ito isang amain, kundi isang anino na laging nakabuntot sa kanya. Isang gabi, tinawagan siya ni Dalisay, ang kanyang kasintahan sa probinsya. Hangad, bakit parang ang dalang mo nang tumawag? Tanong nito, baka sa boses ang lungkot. May problema ba? Ang mga text ko, hindi mo na rin gaanong sinasagot. Busy lang talaga, Dalisay. Ang daming ginagawa sa school.
sagot ni Hangad. Habang nasa isang maingay na KTV bar, kasama ang kanyang mga barkada, pinahinaan niya ang boses. Finals na! Alam mo na. Finals? September pa lang ha? Nagtatakang sabi ni Dalisay. Hangad, may iba na ba? Wala. Ano ka ba? Pagod lang talaga ako. Sige na, kailangan ko nang ibaba to. May klase pa ako bukas ng maaga. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag. Isang malalim na pagbuntong hininga ang kumawala sa kanya. Puno ng pagkakasa. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay mabilis niyang tinabunan ng isa pang baso ng alak. Kinabukasan, hinarang siya ng dalawang malalaking lalaki paglabas niya ng apartment. Pinapatawag ka ni Boss Balawis, sabi ng isa. Sa isang madilim na opisina sa likod ng isang bodega, nawala ang lahat ng tapang ni Hangad. Nakaupo si Balawis sa kanyang mesa, nagbibilang ng makakapal na pera. Hangad, iho, kamusta na? Tanong nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang laki na pala ng utang mo sa akin. Paano mo to babayaran? Mang Balawis. Hihingi po ulit ako kay nanay. Magpapadala po siya. Tumawa si Balawis. Isang tawang malamig at walang saya. Ang nanay mo? Ang pobre mong nanay? Hangad, sa tingin mo ba ay mababayaran ng paglalabada ng nanay mo ang halagang ito? Tumayo si Balawis at lumapit sa kanya. Inakbayan siya nito, ngunit ang bigat ng kamay nito sa kanyang balikat ay parang 1 tonelada. May alam akong paraan para mabura ang lahat ng utang mo. Isang mabilis na paraan. Ano po iyon? Nanginginig na tanong ni Hangad. Ngumisi si Balawis, isang ngising nakakakilabot. Itinuro nito ang isang mapa na nakasabit sa dingding. Isang mapa ng probinsya nila. Ang lupa ng nanay mo sa Dalampayapa. Ang lupang kinatitirikan ng bahay ninyo. Alam mo ba kung magkano ang halaga noon ngayon? Umiling si Hangad. Ang lalamunan niya'y tuyong-tuyo. Huwag kang mag-alala. Bulong ni Balawis na parang isang ahas na bumubulong ng tukso. May alam akong paraan. Isang paraan na ikaw lang ang makakagawa. Kailangan lang ng kaunting tapang at kaunting apoy. Nakatayo si Hangad sa gitna ng opisina ni Balawis. Ang mga salita nito ay umuugong sa kanyang tainga na parang lason. Apoy. Isang salita na biglang nagkaroon ng napakabigat na kahulugan. Anong ibig niyong sabihin? Halos pabulong niyang tanong. Lumakad si Balawis palapit sa mapa. Ang kanyang daliri ay dumapo sa maliit na tuldok na kumakatawan sa Dalampayapa. Simple lang, Hangad. May isang malaking hotel corporation na gustong bilhin ang buong coastline na yan. At ang lupa ng nanay mo, yan ang pinakasentro. Nag-aalok sila ng milyon-milyon. Paliwanag ni Balawis, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Pero hindi yan ibebenta ng nanay mo, di ba? Masyado siyang sentimental sa lumang bahay na yan. Idinuldol ni Balawis ang kanyang daliri sa mapa. Ang isang matandang bahay na gawa sa kahoy, madaling masunog. Isang aksidente lang. Kapag abo na ang lahat, wala nang dahilan para hindi ibenta ang lupa. At sino ang magmamana? Siyempre, ang nag-iisang anak. Napaling si Hangad, umatras ng isang hakbang. Hindi ko po kaya yan. Nanay ko po yon. Muling tumawa si Balawis. Ngunit ngayon, ang tawa niya ay puno ng pangungutya. Lumapit ito at bumulong sa tenga ni Hangad. Ang mga salita'y parang sibat na tumusok sa pinakamalalim na sugat ng kanyang pagkatao. Nanay, sigurado ka ba? Isipin mong mabuti, Hangad. Ang lahat ng paghihirap mo, ang lahat ng kahihiyan mo. Samantalang siya, nakaupo sa isang minahan ng ginto. At ikaw, na isang tagalabas. Baka ikaw pa nga ang mas may karapatan dyan. Ang salitang tagalabas, nguy-nguay, ay tumatak sa isip ni Hangad. Hindi niya maintindihan kung bakit.
Ngunit parang may binuksan itong pinto ng kadiliman sa loob niya. Pinalabas siya ni Balawis sa opisina. Habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, pabalik sa sakayan, bigla siyang hinila ng dalawang lalaking tauhan ni Balawis. Itinulak siya sa pader. "Nagkakaintindihan ba tayo ng boss namin, bata?" Sabi ng isa, habang mahigpit na hawak ang kanyang kwelyo. Hindi siya sinaktan, ngunit ang bigat ng kamay at ang lamig ng tingin nito ay sapat na. "Sumunod ka lang at magiging maayos ang lahat para sa'yo." Binitiwan siya ng mga ito at naiwan siyang nanginginig at nanghihina sa gilid ng daan. Ang takot ay gumapang sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Pag-uwi sa kanyang apartment, ang unang ginawa niya ay buksan ang kanyang laptop. Nanginginig ang mga daliri habang tinatype niya sa search bar, "Land value, Dalampayapa, coastline." Lumabas ang mga resulta, mga article tungkol sa upcoming tourism development, mga listahan ng presyo ng lupa na halos ikaluwa ng kanyang mga mata. Milyon-milyon, higit pa sa kaya niyang kitain sa buong buhay niya bilang inhinyero. Tama si Balawis. Ang lahat ng sinabi nito ay totoo. Napapahawak siya sa kanyang ulo. Ang isip niya ay isang magulong digmaan sa pagitan ng takot sa mga tauhan ni Balawis at ng tukso ng perang nasa screen. Ang imahe ng kanyang ina ay lumitaw sa kanyang isip. Pagod, pawisan, ngunit laging nakangiti. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. At nang sa wakas ay iginupo siya ng antok. Isang masamang panaginip ang dumalaw sa kanya. Nasa gitna raw siya ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay sumisipol, ang ulan ay humahagupit, at ang mga alon ay naglalakihan na parang mga halimaw na gustong lumamon sa kanya. Mag-isa lang siya, basang-basa, umiiyak at walang masilungan. Isang pakiramdam ng lubos na pag-iisa at kawalan. Nagising siyang sumisigaw at basang-basa ng pawis. Kinabukasan, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery man. May maliit na package para sa kanya. Walang nakasulat kung kanino galing. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakabalot sa itim na tela, ay isang metal na Zippo lighter. Makinis, malamig sa kanyang palad. Mayroon ding isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Nakasulat sa magandang pagkakasulat, "Minsan, kailangan ng apoy para sa isang bagong simula." Napaupo si hangad sa sahig, hawak-hawak ang malamig na metal ng lighter. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama dito at sumilaw ito na parang isang pangako at parang isang sumpa. Ilang linggo nang may kakaibang bigat sa dibdib si Luningning. Ang mga tawag ni hangad ay naging mas madalang at mas maikli. Ang dating masayang boses nito ay napalitan ng isang pagmamadali, na tila ba bawat segundo ng pakikipag-usap sa kanya ay isang pilit na obligasyon. Ramdam niya, may nag-iba. Ang kaba na una niyang naramdaman sa terminal ng bus ay bumalik. At ngayon, ito ay isang permanenteng anino sa kanyang puso. Isang gabi, hindi siya mapakali. Tumingin siya sa paligid ng maliit na bahay. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng pagkawala ni hangad. At muli, ang kanyang mga mata ay napadako sa ibabaw ng aparador, sa luma at maalikabok na baul na kahoy. Kumuha siya ng isang silya. Maingat siyang umakyat at inabot ang baul. Magaan lang ito, ngunit para kay Luningning, naglalaman ito ng bigat ng kanyang buong nakaraan. Pinunasan niya ang alikabok gamit ang laylayan ng kanyang duster at dinala ito sa kanyang kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kinakalawang na trangka. Ang tunog nito ay tila isang buntong hininga ng panahon. Sa loob, naroon ang mga bagay na itinago niya sa buong mundo.
lalo na kay Hangad. Una niyang hinawakan ang isang papel na naninilaw at marupok na sa kalumaan, Papeles de Adopsyon. Ang pangalan niya ay nakasulat bilang nag-iisang magulang. Ang pangalan ng bata, isang pangalang pansamantalang ibinigay ng ampunan bago niya ito binigyan ng pangalang Hangad. Sunod niyang kinuha ang isang kapirasong lampin na may bordang maliit na araw. Ito ang saplot ng sanggol nang una niya itong makita. Inamoy niya ito at kahit halos wala ng amoy, sa isip niya ay naamoy pa rin niya ang pulbos at gatas ng isang sanggol. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang maliit na pulsera sa paa, yari sa tanso, na may maliliit na kampanilya na hindi na tumutunog. Habang hawak niya ang mga ito, pumalik ang lahat. 20 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng sigwa, ang hangin ay humahagulgol na parang isang nasasaktang higante. Ang ulan ay humahampas sa kanilang bubong na yari, sa yero na parang libu-libong bato. Si Luningning, na mas bata pa noon, ay hindi mapakali sa loob ng bahay. Bigla, sa gitna ng dagundong ng kulog, may narinig siyang isang tunog. Isang manipis, desperadong iyak. Imposible, sabi niya sa sarili. Guni-guni lang dala ng bagyo. Ngunit narinig niya ulit ito. Mas malakas, mas malapit. Dala ang isang lampara, nilabanan niya ang hangin at ulan. Sinundan niya ang iyak na nagdala sa kanya malapit sa dalampasigan, kung saan ang mga alon ay galit na galit. At doon, sa tabi ng isang nakataob na bangka, nakita niya ang isang basket na inanod. Sa loob, basang-basa at nanginginig sa ginaw, ay isang sanggol na umiiyak. Walang ibang tao, walang bakas kung saan ito nanggaling. Isang sanggol na inabandona sa gitna ng bagyo. Binuhat niya ito, niyakap ng mahigpit upang bigyan ng init at dinala sa kanyang tahanan. Mula sa gabing iyon, ang kanyang tahimik at malungkot na buhay ay nagkaroon ng isang hangad. Niyakap ni Luningning ang baul. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng nakaraan at ang takot sa kasalukuyan ay nagsanib. Anak pa rin kita, bulong niya sa hangin. Duguman o hindi, sa akin ka. Akin ka lang. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sinubukan niyang tawagan si Hangad. Umaasang marinig ang boses nito para mapanatag ang kanyang kalooban. Ngunit walang sumasagot. Diretso lang ito sa voicemail. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang isinara ang baul. Itatago na sana niya itong muli nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi pamilyar ang numero. Unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Jieng, Luningning po ba ito? Tanong ng isang malamig na boses ng lalaki sa kabilang linya. Isang boses na walang emosyon, na parang yelo. Oo po. Ako nga po. Sino po sila? Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng lalaki. Tumatawag kami tungkol sa anak ninyong si Hangad. May ilang bagay po kayong dapat malaman tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ang mga salitang narinig ni Luningning sa telepono ay isang bomba na sumabog ng tahimik. Ngunit ang tunay na target ng pagsabog na yon ay hindi siya, kundi si Hangad. Kinabukasan, ipinatawag muli ni Balawis si Hangad. Hindi na sa opisina, kundi sa isang mamahaling rooftop bar kung saan tanawang kumikinang ngunit walang kaluluwang lungsod ng bituin. Ang hangin sa itaas ay malamig, kasing lamig ng mga mata ni Balawis. Uminom ka, alok ni Balawis. Itinulak ang isang baso ng mamahaling alak, papunta kay Hangad. Ayoko po. Tanggi ni Hangad. Ang mga kamay ay nasa ilalim ng mesa, nanginginig. Ano po ang kailangan nating pag-usapan? Sumimsim si Balawis mula sa kanyang baso. Dahan-dahan na parang ninanamnam ang bawat sandali. Alam mo, Hangad,
Panimula niya, hinahangaan kita. May pangarap ka. May gusto kang patunayan. Pero paano mo mapapatunayan ang isang bagay kung ang pundasyon mo ay isang kasinungalingan? Hindi ko po kayo maintindihan. Ngumisi si Balawis. Talaga ba? Tinanong mo na ba minsan ang nanay mo kung saan kanya talaga nakuha? Kung bakit wala kang ama na kinilala? O kung bakit sa buong angkan ninyo, ikaw lang ang may singkit na mata at maputing balat? Bawat tanong ay parang isang suntok sa sikmura ni Hangad. Mga tanong na minsan ay pumasok na sa isip niya noong bata pa siya, ngunit mabilis niyang iwinawaksi. "Huwag niyo pong idamay ang nanay ko rito," sigaw ni Hangad. Tumayo. "Umupo ka," utos ni Balawis. Ang boses ay biglang naging matigas at puno ng awtoridad. Napaupong muli si Hangad. Ang tapang ay biglang naglaho. "Ang nanay mo?" Pagpapatuloy ni Balawis, ang tono'y puno ng panunuya. "Ang nanay mo na nagpalaki sa'yo sa kasinungalingan, na hindi sinabi sa'yo ang totoo para manatili kang utusan niya, para habang buhay kang may utang na loob sa kanya." Huminga ng malalim si Balawis, inihahanda ang kanyang huling pinakamalakas na suntok. Hindi kanya anak, Hangad. Natigilan si Hangad. Ang ingay ng bar, ang tunog ng syudad, ang pag-ihip ng hangin, lahat ay naglaho. Tanging ang mga salita ni Balawis ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hindi kanya anak. Isa kang batang pinulot lang niya sa dalampasigan. Isang batang inabandona. Isang basura na itinapon ng tunay mong mga magulang sa gitna ng bagyo. "Sinungaling!" sigaw ni Hangad. Ngunit ang kanyang sigaw ay walang lakas. Parang isang hinaing. Inilabas ni Balawis ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Isang kopya ng papeles de adopsyon ni Hangad. Malinaw na nakasulat ang pangalan ni Luningning bilang adoptive mother. Malinaw na nakasaad na siya ay foundling, isang batang napulot. Ng mga sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Hangad. Ang lahat ng alaala niya, ang mga yakap ni Luningning, ang mga sakripisyo nito, ang pagmamahal na ibinigay sa kanya, lahat ay biglang nabalutan ng isang madilim na ulap ng panlilinlang. Hindi yon pagmamahal, sigaw ng isang boses sa kanyang isip. Iyon ay awa, iyon ay pagkakautang. Ang pagmamahal na inakala niyang sa kanya ay hindi pala tunay. Ang pagkatao niya ay isang malaking kasinungalingan. Tumayo siya, na parang isang zombie. Hindi na niya narinig ang mga huling salita ni Balawis na nagsasabing, "Ngayon, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Kunin mo kung ano ang para sa'yo." Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa napadpad siya sa isang murang inuman sa isang eskinita. Uminom siya, baso-baso. Bawat lagok ay isang pagtatangkang lunurin ng sakit, ang galit, ang kahihiyan. Nang hating gabi, lasing na lasing, tumingin siya sa basag na salamin sa likod ng bartender. Ang nakita niya ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang isang estranghero. Isang batang walang pangalan, isang basura. Sa galit, sinununtok niya ang salamin. Dumugo ang kanyang kamao, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ang sakit sa loob niya ay mas matindi. Lumabas siya ng bar, nanginginig sa galit at sa alak. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi para tawagan ang kanyang ina, kundi para bumili ng ticket. Isang ticket pauwi. Pauwi sa Dalampayapa. Habang nakaupo sa huling biyahe ng bus paalis ng syudad, ang tanging dala niya ay ang kanyang bag, ang kanyang basag na puso, at ang malamig na bigat ng Zippo lighter sa kanyang bulsa. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang konsensya. Tanging ang nag-aapoy na pagnanais na sirain ang kasinungalingang sumira sa kanya. Hating gabi na nang makarating ang bus sa terminal ng bayan. Naglakad si Hangad sa madilim at tahimik na mga kalsada patungo sa Dalampayapa. Ang bawat hakbang ay mabigat, na parang may pasan siyang krus.
Ang amoy ng dagat na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon parang amoy ng pagkabulok. Nang marating niya ang kanilang munting bahay na kahoy, huminto siya sa di kalayuan. Nakatayo ito sa ilalim ng buwan. Tahimik at payapa, isang perpektong larawan ng isang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Sa loob, nagising si Luningning sa mahinang katok. Nagtataka kung sino ang bibisita sa ganoong oras ng gabi. Dala ang isang lampara, binuksan niya ang pinto. Nang makita niya si Hangad, ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng purong galak. "Hangad, anak, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi?" Sunod-sunod niyang tanong, niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ngunit ang yakap na isinukli ni Hangad ay malamig at matigas. Parang niyayakap niya ang isang estatwang bato. Kumalas si Luningning, napansin ang kakaibang tingin sa mga mata nito. "Bakit anak? May problema ba?" "Wala po," sagot ni Hangad. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Pumasok siya sa loob ng bahay, inilapag ang kanyang bag. "Gusto ko lang pong umuwi." Ang puso ni Luningning ay puno ng tuwa at pag-aalala. Tuwa dahil umuwi ang kanyang anak. Pag-aalala dahil alam niyang may mali. "Halika, ipaghahain kita. Tiyak na gutom ka sa biyahe," sabi niya. Pilit na pinapasigla ang sarili. Nagsimula siyang maghanda ng pagkain sa kusina. Nagprito ng itlog, nag-init ng kanin. Habang siya ay abala, si Hangad ay nakaupo lang sa hapagkainan, tahimik. Hindi ito nagsasalita. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa labas ng bintana, sa lupa, sa dagat. Ang hapunan na dapat sana ay masaya, ay naging isang eksena ng matinding katahimikan. Tanging ang tunog lang ng kanilang mga kutsara't tinidor na tumatama sa plato ang maririnig. Sinubukan ni Luningning na magsimula ng kwentuhan. "Kamusta na ang pag-aaral mo, anak?" "Ayos lang po." "Malapit na ba ang mga exam ninyo?" "Opo." Mga sagot na maikli at walang laman. Parang nakikipag-usap siya sa isang pader. Napansin ni Luningning ang mga kamay ni Hangad. May sugat ito sa mga buko na parang galing sa isang suntok. At napansin din niya ang pagyanig ng mga ito habang hawak ang kutsara, isang bahagyang panginginig na hindi mapigilan. "Anak, may problema ka ba talaga? Sabihin mo sa nanay. Handa akong makinig." Pakiusap niya, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Sa wakas, tumingin si Hangad sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon, malamig, malayo. "Wala nga po, inay. Pagod lang ako sa biyahe," sabi nito bago tumayo. "Matutulog na po ako." Iniwan siyang mag-isa sa hapagkainan, kasama ang pagkaing halos hindi nagalaw. Ang dating masayang tahanan ay biglang napuno ng isang nakabibinging bong na tensyon. Nang hating gabi, hindi makatulog si Luningning. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad sa madilim na sala, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Wala si Hangad sa silid nito. Mas lumakas ang kaba sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng bahay at doon, sa ilalim ng puno ng niyog, nakita niya ang anino ng kanyang anak. Nakatayo lang ito, nakatingin sa bahay. Akala niya ay nagpapahangin lang. Ngunit pagkatapos, may naamoy, si Luningning. Isang amoy na pamilyar ngunit hindi dapat naroroon. Ang matapang at kemikal na amoy ng gasolina. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Lumabas siya sa beranda at ang liwanag mula sa lampara sa loob ng bahay ay tumama sa kinatatayuan ni Hangad. Doon, sa paanan ng kanyang anak, ay isang malaking lalagyan ng gasolina. At sa kamay nito, nakita niya ang isang bagay na kumislap sa dilim. Isang bagay na metal. Isang lighter. "Hangad?"
Halos hindi makapaniwalang bulong niya. Anak, anong ginagawa mo? Ang hangin sa pagitan nilang mag-ina ay biglang bumigat na parang kayang hiwain ng kutsilyo. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng dagat at ang mabilis na pintig ng puso ni Luningning. Hangad, bitawan mo yan, sabi ni Luningning. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Dahan-dahan siyang humakbang palapit na parang lumalapit sa isang mabangis na hayop na nasugatan. Anak, mag-usap tayo. Hindi sumagot si Hangad. Nakatitig lang ito sa bahay na kahoy, ang bahay na naging saksi sa lahat ng kanilang mga alaala. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi makilala ni Luningning, isang halo ng galit, sakit, at kawalan. Para saan ang gasolina, anak? Tanong niya ulit. Mas malapit na ngayon. Doon na bumaling ang tingin ni Hangad sa kanya. At sa liwanag ng buwan, nakita ni Luningning ang luhang dumadaloy sa mga pisngi nito. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding poot. Huwag mo akong tawaging anak. Sigaw nito. Ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Ang sigaw na yon ay parang isang kidlat na humati sa katahimikan ng gabi. Kailanman ay hindi mo ako naging anak? Ano bang pinagsasabi mo? Nalilitong tanong ni Luningning. Ang puso'y dinudurog ng bawat salita. Alam ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Hangad sa pagsigaw, ang katawan ay nanginginig. Alam kong pinulot mo lang ako. Isa lang akong basura na inabandona sa dalampasigan. Pinalaki mo ako sa kasinungalingan. Natigilan si Luningning. Ang sikretong iningatan niya ng 20 taon ay isang sandata na ngayon nakatutok sa kanyang dibdib. Paano mo nalaman? Hindi na yon mahalaga, sagot ni Hangad. Kasabay ng isang mapait na tawa. Ang mahalaga, tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagiging utusan mo. Kung hindi mo ako anak, wala akong utang na loob sa'yo. At lalong wala akong pakialam sa bahay na to. Sa isang mabilis na galaw, binuksan niya ang takip ng lalagyan ng gasolina at sinimulang ibuhos ang laman nito sa mga tuyong dingding na kahoy ng bahay. Hangad! Huwag! Sigaw ni Luningning. Tumakbo siya palapit para pigilan ito. Ngunit tinulak siya ni Hangad ng malakas. Bumagsak si Luningning sa lupa. Ito ang kabayaran sa lahat ng kasinungalingan mo. Huling sigaw ni Hangad. Binuksan nito ang Zippo lighter. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dilim. Isang demonyo na handang manakmal. Bago pa man makatayo si Luningning, inihagis na ito ni Hangad. Ang bahay na kahoy, natuyot dahil sa init ng araw at hangin ng dagat, ay nilamon ng apoy sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga dilaw at kahel na apoy ay sumayaw pataas sa kalangitan na parang isang halimaw na nagwawala. Napabangon si Luningning, ngunit hindi dahil sa sakit ng kanyang pagkakabagsak. Napaluhod siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak habang pinapanood ang kanyang tahanan, ang kanyang buhay, ang kanyang mga alaala na nagiging abo. Hindi! Ang kanyang sigaw ay puno ng pagtangis. Isang sigaw na mas matindi pa sa ingay ng nagliliyab na apoy. Ang mga kapitbahay ay nagising at naglabasan. Dala-dala ang mga balde ng tubig, ngunit huli na ang lahat. Walang makakapigil sa galit ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo lang si Hangad sa di kalayuan. Walang emosyon. Ang tanging makikita sa kanyang mukha ay ang refleksyon ng apoy sa kanyang mga mata na walang buhay. Maya-maya lang ay dumating na ang mga pulis at bombero. Madali nilang naituro kung sino ang may kagagawan. Si Hangad, na hindi man lang gumalaw, na hindi man lang tumakbo. Hinayaan niyang lapitan siya ng mga pulis. Hinayaan niyang pusasan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Luningning
Sa huling pagkakataon, si Luningning nakaluhod pa rin sa lupa, umiiyak, basang-basa ng luha at ng tubig mula sa mga bumbero. At si Hangad, nasa loob ng rehas, ang muka'y isang blangkong maskara. Ang apoy sa likuran nila ang nagsilbing saksi sa kanilang nawasak na relasyon. Sa loob ng police station, sa gitna ng malamig na mga pader, isang pulis ang lumapit kay Luningning na nakabalot sa isang kumot. "Ginang," sabi ng pulis sa malumanay na boses, "kailangan po namin ang testimonya ninyo. Handa po ba kayong tumestigo laban sa sarili ninyong anak?" Itinaas ni Luningning ang kanyang mukha. Ang mga mata niya'y wala ng luha, tanging isang malawak at malalim na kawalan. Ang courtroom ay puno ng mga bulungan. Ang balita tungkol sa isang anak na sinunog ang sariling tahanan ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na bayan. Naroon ang mga kapitbahay, ang mga usisero, at si Dalisay na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Sa harap, nakaupo si Hangad sa silya ng akusado. Nakasuot ng uniforme ng preso, nakayuko, at tila mas payat kaysa dati. Mula ng gabing iyon, hindi na siya muling nagsalita. Sa kabilang panig, nakaupo si Balawis kasama ng kanyang abogado, mukhang kalmado at kagalang-galang. Nang tanungin kanina, itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang tinulungan lang niya ang bata bilang isang kaibigan at wala siyang kinalaman sa mga desisyon nito. Walang ebidensya laban sa kanya. Lahat ng mata ay nakatuon sa pintuan kung saan papasok ang pangunahing saksi. Pumasok si Luningning. Ang itsura niya ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang linggo. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa witness stand, may isang bagong tindig. Isang katahimikan na nagmumula sa isang taong wala ng anumang maaaring mawala pa. Manumpa na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang, sabi ng tagapamahala ng korte. "Opo," mahinang sagot ni Luningning. Ang kamay ay nakapatong sa Biblia. Nagsimula ang pagtatanong ng piskal. Mga tanong tungkol sa kung nasaan siya noong gabi ng sunog, kung ano ang kanyang nakita, kung sino ang kanyang nakita. Sinagot niya ang lahat sa isang kalmado at diretsong paraan. "Maaari mo bang ituro kung sino ang taong nakita mong nagsimula ng apoy?" Tanong ng piskal. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ay naghihintay. Dahan-dahang itinaas ni Luningning ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro si Hangad. Sa pagkakataong yun, unang beses na nag-angat ng tingin si Hangad. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, ngunit ngayon, wala ng galit. Tanging isang malalim na kalungkutan. "Salamat po," sabi ng piskal. "Wala na po akong tanong." Ngunit bago pa man makababa si Luningning, nagsalita siya. "Maaari po ba akong magsalita?" Tanong niya sa hukom. Nagkatinginan ng hukom at ang piskal, ngunit pumayag din ang hukom. Huminga ng malalim si Luningning. Hindi siya tumingin sa hukom o sa mga tao sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Hangad. "Hindi po kasinungalingan ang pagmamahal ko," panimula niya. Ang boses ay malinaw at matatag. "Hindi kasinungalingan ang bawat gabing puyat ko para alagaan siya sa kanyang sakit. Hindi kasinungalingan ang bawat patak ng pawis ko para mapag-aral siya. At lalong hindi kasinungalingan ang sayang naramdaman ko nang una ko siyang tawaging anak." Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Luningning, ngunit nagpatuloy siya. "Totoo po. Hindi ko siya tunay na anak sa dugo. Natagpuan ko siya sa gitna ng isang malakas na bagyo 20 taon na ang nakalipas." Pag-amin niya, at isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw sa korte. Dapat ko po sanang sinabi sa kanya ang totoo. Pero natakot po ako. Natakot akong baka kapag nalaman niya,
mawala siya sa akin. Tumingin siya ng diretso kay Hangad. Sa sobrang pagmamahal ko, naging makasarili ako. Sa sobrang takot kong iwanan niya ako, ikinulong ko siya sa isang kwentong ako ang gumawa. At iyon po ang kasalanan ko sa kanya. Ibinibigay ko po ang aking kapatawaran sa ginawa niya sa aming bahay. Pagpapatuloy niya, ngunit kailangan niyang harapin ang batas. Hindi dahil gusto ko siyang maparusahan, kundi dahil ito na lang ang paraan para pareho kaming makalaya. Kailangan niyang matutunan ang kanyang pagkakamali at kailangan ko ring matutunang bumitaw. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, humagulgol si Hangad. Isang iyak na puno ng pagsisisi. Isang iyak ng isang batang naliligaw na sa wakas ay narinig ang katotohanang matagal niya nang dapat nalaman, hindi mula sa bibig ng isang demonyo, kundi mula sa puso ng isang ina. Nakatitig si Balawis, ang nangiti sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Ang plano niya ay gumuho. Inakala niyang ang sikreto ay isang sandata para sa pagkawasak. Ngunit ginamit ito ni Luningning bilang isang instrumento para sa katotohanan at pagpapalaya. Habang inilalabas ng mga gwardiya si Hangad matapos basahin ang hatol, napahinto ito sa tapat ni Luningning. "Nay, patawad." Bulong nito sa gitna ng kanyang paghikbi. Hindi sumagot si Luningning. Inabot lang niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito sa huling pagkakataon bago ito tuluyang ilayo. Guilty. Isang linggo bago tuluyang ilipat si Hangad sa pambansang bilangguan, binisita siya ni Luningning sa huling pagkakataon. Nagharap sila sa isang silid na pinaghihiwalayan ng isang makapal na salamin. Wala nang pisikal na kontak, tanging mga telepono na nag-uugnay sa kanilang mga boses. Umupo si Luningning. Ang puso'y kalmado na. Sa kabilang panig, si Hangad ay nakayuko, ang buhok ay magulo, at ang mga matay namumugto. Ang yabang at galit ay wala na. Ang natira ay isang binatang pinagsisihan ang lahat. "Kumusta ka?" Basag ni Luningning sa katahimikan. "Okay lang po," sagot ni Hangad, hindi makatingin ng diretso. "Kayo po, Nay? Saan po kayo tumutuloy?" "Kinaaling Iska muna. Huwag mo akong alalahanin." Isang mahabang katahimikan muli. Tanging ang kanilang mga paghinga ang maririnig. "Nay," nagsimulang magsalita si Hangad. Ang boses ay nanginginig. "Patawarin niyo po ako. Sa lahat ng nagawa ko, sa lahat ng sakit na binigay ko sa inyo. Nabulag po ako. Nay, nakinig ako sa demonyo. Patawad po." Hindi sumagot si Luningning. Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat ng nasa loob nito. Sana pala, hindi na lang ako umalis. Pagpapatuloy nito habang umiiyak. Sana nanatili na lang ako sa dalampayapa. Sana naging mas mabuting anak ako sa inyo. Tumingin si Luningning sa kanya at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang damnang ngiting pagod, ngunit totoo. "Hindi pa huli ang lahat, Hangad," sabi niya. "Gamitin mo ang panahon mo sa loob para magbago, para mahanap mo ulit ang sarili mo. Hindi ang inhinyero na gusto ko, kundi ang taong gusto mong maging, isang taong mabuti. At kapag lumabas ka, magsimula kang muli." "Paano po kayo?" "Magsisimula rin akong muli," sagot niya. Itinaas ni Hangad ang kanyang kamay at idinikit ang palad niya sa salamin. Ginaya ito ni Luningning. Ang kanilang mga palad, pinaghihiwalay ng malamig na salamin, ay isang simbolo ng kanilang distansya, ngunit pati na rin ng isang koneksyon na hindi kayang sirain ng apoy o ng rehas. "Paalam, Hangad." "Paalam, Nay." Iyon na ang kanilang huling pag-uusap. Umuwi si Luningning sa dalampayapa. Hindi siya pumunta sa bahay ni Aling Iska.
Sa halip dumiretso siya sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanyang tahanan. Ang natira na lang ay isang itim na parisukat ng lupa, puno ng abo, at mga sunog na piraso ng kahoy. Ang pundasyon, ang sakit. Ngunit sa halip na umiyak, tumayo lang siya roon. Tumingin siya sa dagat, ang parehong dagat na nagbigay sa kanya kay hangad at siya ring naging saksi sa kanyang pagkawala. Ang araw ay nagsisimulang sumikat, nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. May bagong pag-asa sa bawat pagsikat ng araw. May naramdaman siyang isang presensya sa kanyang tabi. Si Dalisay. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa tabi niya. Isang tahimik na suporta. Ano na ang plano mo? Nailuningning? Tanong ni Dalisay pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ngumiti si Luningning. Kumuha siya ng isang sunog na piraso ng kahoy mula sa lupa at itinapon ito. Maglilinis. Simpleng sagot niya. Maglilinis ako ng lahat ng abo. At pagkatapos, magtatayo ako ulit. Isang maliit na bahay para sa akin. Hindi na para kay hangad. Hindi na para sa pangarap ng iba, kundi para sa sarili niya. Habang ang araw ay patuloy na tumataas, si Luningning, kasama ni Dalisay, ay nagsimulang magpulot ng mga natirang kalat. Bawat piraso ng abo na inaalis niya ay isang piraso ng masakit na nakaraan na kanyang binibitawan. Sa gitna ng mga abo ng kanyang trahedya, sa wakas, natagpuan ni Luningning ang kanyang kalayaan. At sa kalayaang yon, natagpuan niya ang lakas para sa isang bagong simula. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Luningning at Hangad. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang magsakripisyo, ngunit ang tunay na pagmamahal ay marunong ding bumitaw para sa ikalalaya ng bawat isa. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Apoy ng Pagkakanulo. Naway may aral kayong napulot sa kanilang kwento. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang inyong naramdaman at kung anong aral ang pinakanagmarka sa inyo. Huwag din pong kalimutan kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.